mananaog sa Wellness Campus Program, giila. Senior citizens sa San Carlos City nakaduwat og 10,000 pesos nga cash gift. DSWD og CAO nangapud-apud og mga food pack sa mga mag-uuma og mangingisda. Syudad sa San Carlos, mipahigayon sa ika-83 nga araw ng kagitingan. LGU, province ug partners, nagtanyag og libreng chest x-ray nga serbisyo. DAR mohimo og mga taytayan sa Barangay Quezon. Syudad mihatag og bagong service vehicle sa CSWDO. Laing grupo nanumpa atubangan ni Mayor Custilo. Maayong adlaw San Carlos, kini ang Vamos News. Sa makausapaan niya kami aron maghatod kaninyo sa mga nag-ulang balita nga may kalabutan sa programa ning kagamhanan. Ako si Kay Luis Perquez ug karon sa detalye sa mga balita. Ang mga mananaog sa division ug national level sa Nestle Wellness Campus Program for Best Implementing School giila niadto Abril 8 sa SSC Multipurpose Hall, Park Marina. Ang mga representante sa Western Visayas Greatfield Incorporated, pinanguluhan ni Jeffrey David, Assistant Schools Division Superintendent Heidelin Heriomano, Education Program Supervisor sa MAPE Bernard Laguda, ug Public School District Supervisors Hansel S. Villasor ug Crescencio B. Diasis Jr. ang nangulo sa awarding ceremony. Giwelcome ni TSES Principal Juan Belinda Teo ang mga nanambong, din iyang gi-emphasize ang pagkamamugnaon o pagtinabangay sa pag-umol sa mga estudyante isip umaabot ng mga lider sa komunidad. So this event is not only giving honors of excellence in health and wellness, but also it highlights the power of commitment, creativity, and collaboration in shaping our future leaders, and that's our learners. Today, we are proud to be recognized as the school that has demonstrated exceptional dedication in implementing the Nestle Wellness Campus Program. Si David maingon nga ang ligon nga pasalig sa Nestle Philippines sa pag-amuma sa mga henerasyon sa mga pamilyang Pilipino, nagpadayon og nahimong mas ligon pinaagi sa pakig-collaborate niini sa Department of Education. Nagpasalamat usab siya sa DepEd San Carlos nga gipanguluhan ni CESO 6 OIC SDS Maria Teresa Heroso, Local Government Unit kon LGU San Carlos, ilabi na ni City Mayor Renato Y. Gustilo, mga tinun-an ug mga ginikanan sa pagsuporta sa advokasya. I am very delighted and honored to represent Greatfield Team Incorporated and Nestle Wellness Campus Program for Region 6. Our perseverance to achieve success has finally come. To all the support we got in order to have this marvelous celebration, we give our sincerest appreciation and gratitude. The commitment of Nestle Philippines to nourish generations of Filipino families still continues and has even become stronger through the amazing partnership between the Department of Education. And we are happy to witness that we are one and united in helping our young students achieve their dreams. Sa laing bahing gipakita usab sa mga estudyante sa Special Program in Arts sa TSES ang ilang talento sa usa ka recital program nga adunay tema Stepping into Excellence, the SPA Learner's Journey. Gipresentar sa mga estudyante ang panulo sa baybayon, usa ka kontemporaryong sayaw sa tuloy pa rin, ug usa ka dance sport sa Latin American and Modern Standard, Rhythm and Canvas of SPA's Journey, a short film, Little Harmonies, ug ang highlights sa TSES and our Kids Groove Squad. Ang mga awards sa mga mananaog ng lakip sa ala sa division level, kampiyon sa Best Implementing School, Quezon National High School, champion sa Sarap Sustansya Cook-Off, Julio Ledesma National High School, champion sa Hataw Sayaw Year 2, Julio Ledesma National High School. Alang sa national level, top 6 sa Hataw Sayaw Year 2, Tandang Sora Elementary School kung TSES, kampiyon sa Best Implementing School, Tandang Sora Elementary School. Ang mga stakeholder, partner agencies ug TSES faculty and staff, giila usab sa ilang suporta sa kalampusan sa Western Visayas, nga girepresentahan sa TSES atol sa Nestle Wellness Campus Program on-site validation.
Dili mo minus 27 ka senior citizens ikan sa nagkadaiyang barangay sa San Carlos City ang nakadawat og 10,000 pesos cash gift matag usa ato sa payout nga gipahigayon ni atong Abril 15 dito sa Office of Senior Citizens Affairs kon OSCA. Ang mga benepisyaryo mao ang octogenarian ug nonagenarians nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan niadtong Enero hangtod Marso karong tuiga kitsa gipasidunggan subay sa Republic Act No. 11982 na ilan usab nga Expanded Centenarian Act. Ang balaod naghatag og pinansyal nga insentibo nga 10,000 pesos sa mga senior citizens nga nag-edad 80, 85, 90 ug 95 o 100,000 pesos sa centenarians. Ang pagpanghatag gipangunahan ni Colem Ferry G. Saison sa National Commission on Senior Citizens kun SCSC Region 6 uban sa suporta ni OSCA Head Vidal S. Bordahe Jr. ug mga kawani niini. Si Bordahe niingon nga 11 ka senior citizens ang nakadawat usab sa 10,000 pesos cash gift atol sa unang payout niadtong Marso ning tuiga. Dugang niya nga katong dili makatambong sa disbursement niadtong adlaw, mahimo pa nga makaklaim sa ilang mga insentibo atol sa sunod nga gikatakda nga payout sa Mayo human sa piniliay. Sa milestone sa octogenarian o nonagenarian nga mga senior citizen ning atong dakbayan. So karong adlaw mo ni ikaduhang hugna sa paghatag o sa ilang madawat nga nag-edad og 80, 85, 90, 95. Unya tag 10,000 ni siya. Kay atong usang bulan kahatag na suli ra to sa Enero to nga bulan nga nag-80 sila ron tuiga. Karon nagsugod nagkuha ni ron gikan sa Enero hantod sa Marso. After election na pod mohatag na buta bali Enero hantod sa Mayo. Tagaan na to sila og higayon. Ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD FO6 ug City Agriculture's Office kung CAO sa LGU San Carlos nang hatag og food packs ngadto sa mga mag-uuma o mangingisda ngadtong Abril 15 sa CAO Farmers Area. Ang pagpanghatag og food packs subos sa Food for Work program sa Project Lawa kung Local Adaptation to Water Access at binhi kung Breaking Harness Through Not Sufficiency. Ang programa naghatag og pagkaon baylo sa pagtrabaho di na mga benepisyaryo nakigbahin sa community-based agricultural and environmental ng mga buluhaton. Isip kabahin sa unang tranche, di mo minus 650 ka mga mag-uuma o mangingisda gikan sa 7 ka barangay sama sa Kudkud, Quezon, Nataban, Prosperidad, Punao, Palampas ug Bagunbon nakadawat og food packs human na kompleto ang 4 ka adlaw nga trabaho ug ilang unang ani na nagsilbing insentibo alang sa malungtarong panguma o reforestation efforts sabtang nagpasiugda og long-term environmental o economic resilience. Matag benepisyaryo nakadawat og 2 ka food packs nga dunay sulod nga 10 kilos nga bugas, canned goods ug kape. Ang CAO Livelihood Association Development Strengthening Program in charge Marlon Maglayon ningon nga ang kalihukan nagdimaan sa unang rollout sa Food for Work program ubos sa maong proyekto na nagpaligon sa pasalig sa syudad sa pagsuporta sa mga lokal na komunidad ug sustainable goals. Gisgutan usab niya nga human ang Project Lawa at Binhi site sa San Carlos City sa Barangay Quezon nakadaog sa Best Lawa Award sa DSWD National Convention nito Disyembre 2024 din si City Mayor Renato Y. Gustilo mo'y nidawat sa award nang andam na karon ang CAO alang sa ikaduhang tranche ug pag-identify sa 10 ka bagong asosasyon isip benepisyaryo. Ang kining food pack distribution sumpay lang ni sa first tranche nato nga Project Lawa at Binhi katong naatay 13 ka association nga gipa-construct natong punong nga successful to tanan. After sa ilahang first nga harvest, ang DSWD ning hatag og 4 days nga food for work. Ang purpose is para lang gyud pag-repair sa ilang punong ug pagpananom mga utanon o mga fruit trees kilid sa area sa punong para ma-comply na to ang binhi, ang sustainable food. So nahuman na ang 4 ka adlaw nga pagpanglimpyo nila o pagtanom, karon distribution nata sa food for work nga tag 2 packs ang ma-receive sa mga beneficiary kada usa. Dugang pa ni Maglayon nga ang mga kasamtangang benepisyaryo padayon nga makadawat og suporta
lakip na mga seedling sa utanon, mga fruit tree seeds, ug dugang nga technical assistance aron mapadayon ang ilang pag-uswag. Si Roberto Ducay, usa ka 62 anyos nga mag-uumagi ka sa Barangay Punao, miingon nga ang pagdawat sa food pack sa unang higayon nakatabang nila sa pag-atubang sa inadlaw-adlaw nga mga hagit sa kinabuhi na nagtugot kanila nga mas makatutok sa pagpanguma. Nang hinaot siya nga magpadayon ang suporta aron mapalambo ang mga pamaagi sa pagpanguma ug panginabuhi, kay importante kini nga tabang aron malampasan ang mga hagit ug masiguro ang mas maayong kaugmaon alang sa mga mag-uuma ug mangingisda. Dako kay mi pasalamat ani sa naghimo ani. Kay dako kay ni katabang para namo mga tigado ba. O dason nga ilang tabang niya namo dili mi kahukom unsa lugar kung galing kanang sila gyapon magbuot kay budlay kami magbuot nga kami alagad man mi sa ilang inong hatag kay mi ma'am lipay kay abi mo dako mi kay katabang para namo kay ginahanglanon ginaton is matag-adlaw. Ang mga kawani sa City Social Welfare Development Office kung CSWDO, CAO o DSWD-FO6 may tabang sa pagpanghatag. May duyog ang lokal nga kagamhanan sa San Carlos City sa tibuok nasod sa paghandom sa ika-83 nga araw ng kagitingan ni atong Abril 9 uban ang tema Kabayanihan ng Veterano, Sandigan ng Kunlaran ng Bagong Pilipinas. Gipatingog ang siren og kampana sa dili pa magsugod ang mubo nga programa sa Rizal Square Public Plaza. Si Mayor Renato Y. Gustilo, kauban ang mga miyembro sa sangguniang panglungsod nga sila Victoriana C. Cabili ug Armando Laguda Jr., mga hepe sa lokal nga kagamhanan ug mga division heads, mga opisyales sa lokal nga Department of Education ken DepEd, nagipanguluhan ni OIC Schools Division Superintendent Maria Teresa Heroso, Assistant Schools Division Superintendent Heidelin Heriomano, School Governance Operations Division kun SGOD Maria Cristina F. Bahinting, ug Public School District Supervisor Crescencio B. D. Asis Jr., Boy Scouts of the Philippines, Girl Scouts of the Philippines, ug Veterans Federation of the Philippines, nanguna sa paghalad og bulak sa tiil sa unknown soldier. Si Hiroso maingon nga ang tema nagpahinumdum sa kaisog sa mga fallen soldier na naghimo og heroic deed nga nakatampo sa kahupayan o kagawasan nga gikaangkon sa mga Pilipino karon. Ipasalamatan usab niya ang mga veterano ug ang mga uniformed personnel sa ilang mahinungdanong papel sa pagpreserba sa kagawasan ug mga pribilehiyo. Ingon man ang pagkamapainomsanon taliwala sa mga hagit alang sa pagtukod sa usa ka ligon nga nasud. We will cherish the moments they contributed to our history as a proud Filipino and a noble race. The freedom we enjoy today is the fruit of their sacrifices, which they willingly gave during the most trying times of our history. This year's theme for Araw ng Kagitingan, Kabayanihan ng Veterano, Sandigan ng Kaunlaran ng Bagong Pilipinas. This is a fitting reminder for all of us to draw our inspiration from the sacrifices which our heroes, our veterans have contributed. Ang mga programa gihost sa District 3, Cluster 5 ug 6. Apilusab sa programa ang mga miyembro sa Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, ug uban pa ang mga magtutulo sa DepEd. Ang San Carlos City Health Office kun CHO, kauban ang Negros Occidental Provincial Health Office kun PHO, ug Philippine Business for Social Progress kun PBSP, nagpahigay ng duha ka adlaw nga libreng chest x-ray activity gikan Abril 10 sa 11 sa San Carlos City Hall Annex Building. Ang inisyatiba bukas sa mga residente nga dunay prioridad sa tanang job order sa kagamhanan sa syudad ug mga regular nga empleyado nga walay limitasyon sa gidaghanon sa mga empleyado nga mahatagan sa serbisyo. Si CHO Medical Officer Dr. Rodel Rica Franca miingon nga ang chest x-ray activity gihimo matag quarter sa aktibong pagpangita og kaso sa syudad alang sa tuberculosis,
nga nagpasiugda sa kamahinungdanon sa sayo nga konsultasyon o pagdiagnose aron malikayan ang dugang komplikasyon sa panglawas. We're doing an active case finding for TB disease. Screening ni siya sa mga population at risk. So, endemic ang TB sa ato ang country. So, kani siya for screening and for early detection sa TB. I-focus na to ang diri mga employees, job order, mga regular diri sa City Hall. And then, aside ga-cater po ta sa mga laing-laing barangay sa San Carlos. Si Julieta Abidensya sa City Hospital's Housekeeping Department, usa sa mga empleyado nga naka-avail sa libreng chest x-ray. Siya niingon nga samtang ang lokal nga kagamhanan ng hatag og tinuig nga medical check-up sa mga empleyado, may avail usab siya sa libreng chest x-ray nga gitanyag sa CHO ug PBSP aron ma-monitor ang iyang pangnawas. Para makuha na kong health mo, okay ba? Post man ko sa City Health ay so nag-like ko din, nag-share ko na ko. Nagpakigaya ni ining programa nila sa City Health. Thank you so much, pinaka-abel. Suportado usab ni Mayor Renato Gustilo ang mga inisyatiba sa CHO. Bibisita siya sa venue ug nakitagbo sa mga representante sa PBSP, PHO ug CHO. Ang Department of Agrarian Reform Condar Validation Team ipahibalo kang Mayor Renato Gustilo sa pinakaulahing kalambuan kalabot sa on-site survey sa gisugod nga duha ka bridge projects sa Barangay Quezon. Ang grupo nga nakikita sa mayor ni atong bridges, gilangkuban nila ni Engineer Darwin Dave de Maala sa DAR Regional Office 6, Charlene Lacuesta, Assistant Regional Director sa DAR Negros Island Region, Program Officer 1, Architect Petronila Tanhunsay, OIC Carpo Aisha May Ardiente, Engineer J. Melpelino, ug Engineer Ron Constantine Garenza sa DAR Negros Occidental Provincial Office, Senior Engineer Jong Sik Cook, representante sa Sambo ug Chale Engineering and Company, nag-commission sa Korean Export-Import Bank, ug Engineer Edwin Ignacio, Engineer Isabella Pisawis ug Project Coordinator Evelyn Serviliano sa Schema Consult Consultancy Agency. Matud nila Cuesta nga ang grupo nihimo og pasiunang investigasyon ug pagkolekta sa datos sa mga sityo initihan ug ganahaw sa Barangay Quezon, ang gisugyot nga mga dapit alang sa pagtukod sa taytayan. Dugang niya nga ang mga taytayan kabahin sa pang-agraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka kon PBBM bridges o sa kaproyekto nga gipangunahan sa Department of Agrarian Reform o giaprobahan sa National Economic and Development Authority kon NEDA Board niadto Nobyembre 9, 2023. Gipunduhan sa Korean Export-Import Bank ang PBBM bridges. As our validation team for PBBM bridges. Now, PBB? Yes, the tulay ng Pangulo previously and ngayon PBBM ang PBBM pangalan niya. And we are going to your Barangay Quezon. Oh, Quezon. Yes, Barangay Quezon sa Initihan and Anahaw Bridge. River ba yan? Yes. Existing river. Existing bridge with magbabalidate sila ng mga feasibility study forwarded sa NEDA, and actually it was already approved by the NEDA. Ngayon may 4 personnel tayo na composed of team. Actually 4 teams sila to validate some area from Panay and Negros Island region. So the newly created region, the NIR region. And the total bridges they are going to validate sa 100. Mainiton nga gidawat ni Mayor Gustilo ang survey team ug mapasalamaton sa dalang balita niini. Matud niya nga ang mga taytayan sa nahiskutang mga lugar dako ug tabang sa mga motorista ilabi na panahon sa baha. Ang lokal nga kagamhanan sa San Carlos pinaagi sa 2024 capital outlay niini mitugyan sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO ug bagong Mitsubishi Triton nga nagkantidad og 1.5 million pesos. Opisyal nga giturn over ni San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo ug Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona ang sakyanan sa maong buhatan niadtong Abril 14 diya sa City Hall entrance. Ang mga representante sa CSWDO nga sila si Social Welfare Aides Doreen Mahinay ug Marvel Montaño
ug Social Welfare Assistant Noel Suico mo imidawat sa maong sakyanan. Si Suico maingon nga ang sakyanan makapauswag pag-ayo sa kapasidad sa buhatan sa paghatod sa mga importanteng serbisyo sa tibuok syudad. Ilabing na taliwala sa padayon nga pagbalhin sa nasudong mga programa ngadto sa lokal nga level. Ipasalamatan usab niya si Mayor Gustilo sa padayon nga suporta niini sa CSWDO. May emphasize sa panginahanglan alang sa dugang nga sakyanan tungod kay ang opisina adunay gubaon nga service vehicle. At ginagtabang yun, di mapugaan din ang mga biyahe sa gawin sa mountain barangay na ito. Daghan naman gutang program sa sa nasyonal, devolve natin sa lokal. Munang need din yan mo yun. Salamat din sa buwatan niya. Ma-meet yun ang mga needs yun. Kailan yun? Harga. Yan, distribution ng mga products. Paalag kami lang mapasaan, basta nalang may kargahan. Ang opisina nagpabilin nga malaumon sa dugang nga logistical support aron matubag ang regular nga panginahanglanon sa transportasyon. Ang mga bagong napili nga mga opisyal sa Villa Consuelo Alger Homeowners Association sa Barangay Rizal, San Carlos City ug sa San Carlos City Government Employees Multipurpose Cooperative kon SanCarGem MPC nanumpa tubangan ni San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo. Ang mga opisyales sa Villa Consuelo Alger Homeowners Association di nanumpa niya to Abril 11, naglakip nila ni President Rowena Sabangan, Vice President Buren Rebido, Secretary Glenda Lasco, Treasurer Aida Alsonado, Auditor Rene Ardenia, PIO Jimmy Monteclaro, Medelo Operania, Alex Chan ug Emily Cabanillas. Sa laing bahin ang mga opisyal ug miyembro sa SanCarGem MPC nga nanumpa usab ngadtong Abril 14 naglakip sa Chairperson Rayjan D. Lim, Vice Chairperson Neil Norberto S. Bilangel, Board of Directors Nemesio M. Baring III, Gwen K. Delubio, James R. Silva, Alcimay C. Alvarez, Maria Cecilia Suzette C. Binghay, Raymond Hepitulan, Rose Flor N. Agrevante, Secretary Judy F. Seldura, Treasurer Sheila O. Suarez, Audit Committee Chairperson Dindo Ayan G. Domicilio, Vice Chairperson Bernadette S. Binghay, Secretary Concepcion D. Descartin, Election Committee Chairperson Marlon S. Maglayon, Vice Chairperson Kenneth Ray V. Caballero, Secretary Jose Arlie D. Sandag, Chairperson sa Credit Committee Sharon S. Cathedral, Vice Chairperson Marisa P. Mahinay, Secretary Cresmanin E. Bagyoro, GAD Committee Chairperson Elsie Macy Alvarez, Vice Chairperson Karen V. Gracia, Secretary Ann Lee E. Aragon, Mediation and Conciliation Committee Chairperson Mercedes G. Tagamulila, Vice Chairperson Nelson D. Villaflor, Tagapangulo sa Komite sa Etika Lorieta C. Alcano, Vice Chairperson Stella M. Fetiluna, Tagapangulo sa Komite sa Edukasyon Neil Norberto S. Bilangel, Vice Chairperson Jose Benfort L. Ligaria.